Ang atin pong tanong ay galing kay Jomar Mamangun Cortez. Ito po ang kanyang itinanong. Tanong ko lang po, bakit po noong panahon ni Rizal may mga abusadong fraile? Hindi po ba alam ito ng Santo Papa o ng Estado ng Vatikano? Help lang po. Thanks po. Jomar, bakit may abusadong fraile nung panahon ni Rizal? Bakit may mga abusadong tao sa gobyerno, sa paaralan, sa military, sa pamilya? Well, ang sagot ay dahil sa kasalanan, no? Kahit nung panahon ni Rizal hanggang sa ngayon, kapag merong kasalanan o kaya resistance to do the will of God, uuwi iyan sa mga maling gawa. Isa na dyan ay ang abusadong behavior. At pati kami mga pare, mga praile, kung hindi kami mag-iingat, ay kami rin ay matutukso at maaaring humantong sa pagiging makasalanan. Yun ang basic na dahilan. Marami pa sigurong iba dahil sa history na andyan kasi ang mga tukso ng power, na andyan ng tukso ng lupa at pera, no, na pati ang mga praile ay hindi na kumbaga mapagsanggalang. Okay. Ngayon tanong mo, alam ba 'yon ng Santo Papa at alam ba 'yon ng Vatikano? Siguro naman, kasi nung panahon na 'yon ay regular ang pagre-report, no, ng mga fraile ng kanilang mga superiors sa Rome. Kaya lang ang biyahe ay napakatagal. Kaya bago makarating ang sulat, minsan ay kalahating taon na o isang taon na. Ngayon, pero gusto ko rin namang sabihin na bagamat merong mga abusadong fraile noon, marami rin namang naging mabubuting fraile, mga mabubuting madre, naging mabubuting laiko. Kaya, huwag naman nating iisipin na ang kasaysayan natin ay puro lang yung mga abusado. Marami ring mga dakila. We hope that you have your pen and paper so that you may jot down these guide questions as you reflect further on our readings for today. The first question is, am I following the rules and policies of the nation? Sinusunod ko ba ang mga alituntunin ng ating bansa? The second question is, am I practicing the teachings of Christ? Ginagawa ko ba ang mga turo ni Kristo? Thank you, Lord, for all the blessings you have showered upon us. We ask for forgiveness for the times we have neglected your will. May you always keep us in your presence, in our pursuit of your light and truth. Amen. May Almighty God bless you and keep you. May we be filled with the Holy Spirit so that we could share God's love to others. There is great joy in service. See you next time.